Sa videong ito, tatalakayin natin ang isang kwento ng isang Levita na naglakbay kasama ang kanyang concubine o asawa patungo sa lungsod ng Gibeya na sakop ng tribo ng Benjamin. Sa kanilang paglalakbay, nakita sila ng isang matanda at inanyayahan sila na tumuloy sa kanyang tahanan upang doon palipasin ang gabi. Ngunit sa gitna ng gabi, may mga lalaki na may masamang balak ang nagpalibot sa bahay ng matanda. Kinakalabog ang mga pinto at pinipuwersa ang matanda na ibigay na lamang ang Levita sa kanila upang sila ay makipagtalik dito. Sa isang pagtatangka ng pangalagaan ng kanyang sarili at ang kanyang bisita, inalok ng matanda yung mga lalaki na kung maaari ang kanyang anak na berhen na lamang o ang asawa nito ang kanyang ibigay upang hindi mapahamak ang kanyang mga panauhin. Ngunit hindi pumayag ang mga masasamang lalaki, kaya napilitan na lamang ibigay ng Levita ang kanyang asawa. Inabuso siya ng buong gabi hanggang sa umabot ang umaga. Natagpuan ng Levita ang kanyang patay na asawa na sinikatan na lamang ng araw sa labas ng pintuan ng bahay ng matanda. Isinakay na lamang ng Levita ang bangkay ng kanyang asawa sa kanyang asno at umuwi sa kanilang tahanan. Pagkatapos bumalik sa kanilang tahanan, kumuha ng patalim at hinati ng Levita ang katawan ng kanyang asawa sa 12 piraso at ipinadala ang bawat piraso sa bawat isa sa 12 tribo ng Israel. Gusto niyang ipakita at pabatid ang saklaw ng kasamaan na nangyari sa Gibeya. Ang pagpapadala ng pira-pirasong katawan ng kanyang asawa ay ikinagulat ng buong tribo ng Israel na humantong sa pagtitipon ng mga tao upang harapin ang sitwasyon. Nagpatuloy ang kwento sa pagharap ng buong Israel sa tribo ng Benjamin tungkol sa insidente at ang karampatang kaprusahan sa karumaldumal na kaganapan. Sa kabuuan, ang kwentong ito ay naglalayong magbigay diin sa nakababahalang paliwanag ng moralidad at kakulangan ng katarungan sa panahong iyon ng kasaysayan ng Israel. Ito rin ay nagpapakita ng kahihinatnan ng kasamaan at ang kahalagahan ng pagsusumika para sa katarungan at kabutihan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating kwento ngayon. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa iba pang kwento mula sa banal na Biblia. Hanggang sa susunod na kwento, pagpalain kayo ng Diyos.